So tayo kasi si Zubiri, nasubukan ang kamay ng Judas. Naku, sino itong Judas? Kayo nang bahala. Bato-bato sa langit. Sabi ko nga, ang tamaan, huwag magagalit. Pag tinamaan ka, sapul ka, guilty ka. Pero na Judas, itong si Zubiri. Kukumpas para matanggal si Zubiri. Sino ang kumukumpas para yung Pidea Leaks magkaganyan-ganyan? Magkaleste-leche. Sino kumukumpas kay Jinggoy? Kayo na magdesisyon. Di ba? Basta kami, ihatid namin ang balita, ito nangyayari, bahala kayo. Okay? Di ba? Siyempre, may mabuti nag-iingat tayo. Kasi, pag lahat tayo bubusalan, lalo walang makakapagsalita. Di ba? Pero ilalabas natin na hindi tayo malalagay sa alanganin. Pero siguro naman, ang mga manunood ng Banateros, kayong mga Banateros, Banateras, matatalino kayo. At siyempre, yung mga followers din ng SMNI. At higit sa lahat, yung mga followers ng tunay, na Duterte, matatalino yan. Tandaan nyo po, ang totoong followers ng Duterte, matatalino, nag-iisip. Tandaan ninyo, yung dating channel, yung dating eleksyon, may sinabi si Tatay Digong, marami po nabudol. Marami hindi nabudol. Parehas yan. Kung maraming nabudol, marami ring hindi nabudol. Pero yung talagang supporter ni Tatay Digong, hindi nabudol. Okay? Maliwanag po yun. Di ba? Pero hindi po ito ay paninisi. Ito po ay ating paalala nang sa ganun, tayo ay nag-iisip. Hindi tayo basta naniniwala. Okay? Tandaan nyo, paalala ko lang nung kumpanya. Anong sabi? Magkaisa. Anong sabi? Unity. Anong sabi? Aahon tayo. Anong sabi? Bababa ang bigas. Sa kabila, anong sabi? Yate. Bangag. Ayaw ni Tatay Digong. May pilian. Kanino ka maniniwala? Kay Tatay Digong? O sa kabila? Yung mga followers ni Tatay Digong stood firm. Hindi nabudol. Okay? So, shout out sa inyo. But again, hindi ko po kayo sinisisi yung mga nabudol. Importante, aminado na kayo ngayon. Mag-iingat lang tayo kasi hahaluan tayo ulit ng budol. Ang budol po, tandaan po natin, ang Judas, hindi po yan nakakatakot. Paalala ko sa inyo, ang Judas galing sa loob. Let me repeat that because that is very important. Kahit sa panahon ng Biblia, yung Judas, hindi yan yung pangit na nakakatakot ni halimaw. Lagot kayo sa akin. Uubusin ko kayo, hindi ganun. Ang Judas, kasama sa grupo. Ang Judas, malapit. Ang Judas, akala mo maganda gawain. Kaya nga nakapag-Judas Bakit? Close. Iingat po tayo. Okay? Paano natin malalaman? Huwag basta maniwala sa pain. Kasi ang Judas ay hahalik. Nalaman niyo yung halik ni Judas? Kaya nakahalik yun. Ibig sabihin, malapit. Mag-iingat tayo dyan, mga kababayan ko. Isip, isip! Isip, isip! Maraming salamat, Aurea Haway. Evelyn Bautista, ayan, mauna pala, meron na una. Evelyn Bautista, maraming salamat from Hong Kong. Hindi ko na alam kung sino na una. But maraming salamat, Evelyn Bautista at Aurea Haway. Thank you po. So mag-iingat. Ito na po, sisimulan na po natin. Pero sa ating panimula, pasalamatan ko muna yung mga nagbigay. Pasensya ko, hindi ko po nalagay kasi matagal po ako hindi naka-live. Baka nakaligtaan lang ng editor. Pero yan po yung nakalista. Thank you po sa nag-sponsor ng nakaraang live natin. Maraming salamat po sa inyo. Okay, puntahan na natin ito. Ako. Bitiw bilang Senate President, humarap naman kanina sa media si Senator Mig Zubiri. Dito niya inilita niya kung bakit siya pinalitan ng mga kasamahan sa Senado. Bakit pinalitan si Zubiri? At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria? Hindi tama ka dyan. Sa pagharap nga niya sa media kanina, inamin ni Senador Mig Zubiri na masama ang kanyang loob kasabay ng pagbibitiw bilang leader ng Senado. Ayon kay Zubiri, Miyerkules pa niya nalaman na nag-usap-usap na ang ilang senador para patalsikin siya sa pwesto. Ako, grabe, no?
Mga senador, nag-usap-usap na para patalsakin. Masakit yun, di ba? Masakit yun. Pero ang mas kinasama raw ng loob niya, hindi ang pagbaba niya sa pwesto, kundi ang mga kasamahan niya na nagpahayag pa raw ng suporta sa kanya, pero tinalikuran din siya kalaunan. Yun. Eto, ako to be fair with Zubiri, hindi ko po siya pinoprotektahan at alam naman ninyo na hindi natin siya gusto. Okay? Pero sa parting ito, nauunawaan ko po si Zubiri. At alam kong nauunawaan nyo rin. Hindi siya nasaktan yung tatanggalin siya sa pwesto. Hindi yung pagbaba niya. Ang masakit sa kanya, yung nagsabing susuportahan siya, pero hindi. Tandaan nyo po ito. Masakit. Ang nakakasakit sa isang tao ay yung malapit sa kanya. Kasi kung ang manloloko sa'yo, wala kang pakialam, kahit lukuhin ka niyan, kahit asarahan ka niyan, kahit tirahin ka niyan araw-araw, wala kang pakialam. Pero yung naging close mo, nakakala mo, kaibigan mo, nakakala mo parehas kayo ng pinaglalaban, akala mo parehas kayong vlogger na matino, akala mo parehas kayo ng direksyon, akala mo kaibigan mo, akala mo katiwala mo, lahat. Pag yan, trumaydor sa'yo, masakit yan. At iingat po tayo. Lagi natin titandaan to, mapakaibigan, mapakatrabaho, mapakanegosyo, mapaka-politika, mapaka-vlogger, mag-iingat kayo sa traidor. Kasi ang traidor, walang iniisip yan kung hindi sarili. Walang kaibigan dyan. Kaibigan ka lang yan pag may pera. Kaibigan ka lang yan pag may pakinabang. Pakaibigan ka lang yan kung meron siya nahihita sa'yo. Pero pag wala na silang pakinabang, katulad na nangyari dito kay Zubiri, tapon ka. Para sa kanila, tae ka na. Alis, you're out. Ayaw mo. Sumunod. Ayaw mo magpadikta. Tsupi. Diba? Masakit yun. Bakit kaibigan niya itong mga to? At sinabi, susuportahan siya pero nilaglag siya. Pero tatandaan po natin, Zubiri, alam ko mataas ang posisyon mo. Pero Zubiri ka lang compared kay BP Sara. Si BP Sara nga trinaydor eh. Diba? Real talk po. Parte ng unit team. Ang unit team nilalaglag ngayon si BP Sara. Okay? Hindi ko minamalita posisyon ni Zubiri. But if you compare to BP Sara, na talagang siya ay kalahati ng unit team tinatraidor. How much more you? Kaya kayo mga nasa kabila, huwag kayong pakaasa na lagi kayong nasa ibabaw. Kung nagawa yan kay Sara, kung nagawa yan kay Zubiri, kung nagagawa yan magsuspinde, nasususpinde ang magpapayag na politiko sa maaysug, matatanggal, bubulat-latin ang kaso. Ang SMNI ang tumulong sa unit team. Walang ibang channel na talagang nagtiyaga sa unit team. Ultimo, ginawan pa sila ng sarili nilang debate kasi hindi nila kaya magpagdebate. Anong ginawa sa SMNI? Trinaydor. Anong ginawa kay Pastor Kibuloy? Hinalungkat yung kaso. Iingat po tayo sa taong traidor. Ang traidor, ang Judas, walang malapit-lapit. Walang malayo, walang malapit para sa kanya kung ano pakinabang niya ngayon, andyan. Kung nagawa sa pinakamalapit, ikaw pang may medyo malayo, gagawin din sa'yo. Hindi pa lang nagagawa sa'yo dahil may pakinabang ka. Pag nawalan ka na ng pakinabang, tae ka na. Real talk po yan. Tingnan nyo nangyari kay Zubiri. Sinong bumabanat kay Zubiri ngayon? Tingnan ninyo ang mga channels. Pula, bumabanat kay Zubiri. Tigilan na daw niyang drama, tigilan nyo na. Iniwan sa kangkungan si Zubiri. Pati vloggers sa kabila, iniwan na siya. Sakit, no? Why? Bakit? Baka gawain ng amo nila. Pag wala ka ng pakinabang, ang tawag sa'yo pag nasaktan ka, drama. Ganun po sila mag-isip. Hindi ko pinagtatanggol si Zubiri, pero bilang tao, tama ba yun? Ako, ayaw ko si Zubiri. Pero pag wala kayong pakinabang, pag ayaw sumunod, tae, pasensya na po sa kumakain ha,